Eto na mga boss, Casimero. Inilabas na nga po yung kanyang makakalaban na Hapon ngayong December 27. Yan yung pag-uusapan natin ngayon at Eman Bacosa Pacquiao. Yes, si Eman Bacosa po. Merong inamin about sa isang babae. Pero bago yan, intro muna. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. So eto na nga po mga Casimero fans, ang pinakahihintay nyong lahat. Ang pagbabalik ng nag-iisang angas ng Pinas na si General Cuadro Alas Casimero at eto inilabas na nga po kung sino yung kaniyang makakalaban. At isang hapon nga po to, eto na kagabi nalaman ko mga boss na itong si Tom Misokushi na isang hapon nga po. Meron tong 11 wins, 5 talo at 5 KOs mga boss. So, may chance ba tong manalo kay Casimero? Based sa kanyang record mga boss. Nakalaban nga din po to ni Kameda no, na nakalaban ni Casimero. Based nga po sa kanyang experiences, sa kanyang record mga boss. Medyo malayo po talaga kay Casimero. At sa mga ibang nagsasabi dyan na baka tumakbo, maybe gagawin talaga yan mga boss dahil malayo po sa record ni Casimero to. Si Casimero merong record na 34 wins, 23 knockouts at 5 talo, including na yung talo niya kay Kameda mga boss no. Sabi ko nga na-surprise din ako, nabigla ako kung na ito yung makakalaban ni Casimero. May bitaw ba to? Masasabi nating may bitaw ba to? Meron ba tong kakayanan na talunin yung nag-iisang Casimero? Of course, malayo po na hindi niya kakayanin si Casimero. Kung puntusan yung points, yung gagawin niya na gagayahin niya si Kameda mga boss, medyo tagilid. Dahil alam nyo ba bakit mga boss? Nagdagdag si Casimero ngayon ng team. Ngayon, meron silang game plan paano i-trap yung kalaban pag tumakbo. So hopefully gumana yan. So masasabi kong tagilid talaga yung mga kalaban ni Casimero na magkaroon ng chance, like 'di ba si Tom Misokushi. Kasi kung gagawin ni Tom 'di ba, Misokushi yung gagawin ni Kameda, baka mahuli na siya ni Casimero ngayon sa time na ngayon mga boss, sa laban ng December. Nalaman din natin mga boss na hindi po main event si Casimero. Undercard si Casimero mga boss no, nung Alvarado na maglalaban main event. Pero wala naman yung problema dyan mga boss. Ang importante, di ba, mostly sa mga Casimero fans, ang importante sa kanila, makabawi si Cuadro Alas sa kanyang laban ngayon. Dahil natalo siya kay Kameda and hopefully nga magkaroon ng rematch. At mabawian niya yung Kameda mga boss. Dahil alam naman natin na kung tutuusin, kung hindi lang tumakbo si Kameda, pwede talagang in-knockout ni Casimero yun. At naging mautak lang si Kameda. Naging ginamit niya yung kanyang isipan, yung kanyang utak na wag masyadong pakampante na makipagsabayan sa lakas ng angas ng Pinas na si Casimero dahil hindi niya talaga kakayanin. Sabi ko nga may mga rounds sa laban lang ni Kameda na naalog talaga si Kameda mga boss. Maybe sinabi ng iba hindi dahil baka sa tubig yun, di ba? Madulas kasi yung ring, di ba? Pero hindi, sa suntok ni Casimero talaga, di ba? Pag tumatama si Casimero mga boss, talaga naaalog yung Kameda. And yun nga, yung referee, di ba, tinitigil dahil nga po sa tubig, di ba? Madulas daw, pahiran, punasan. So well, tapos na yung laban mga boss. Tinanggap naman ni Casimero na natalo siya sa points at wala na yung issue na nagpatalo. Hindi daw totoo talaga yun. At ngayon may investigasyon pa rin ng ANGAB, pero sa nabalitaan ko mga boss sa isang source na wala nang problema, nagka-okay naman at may tinitingnan pa rin nila yung angulo mga boss. Pero mostly siguro mga 80% na wala na pong hindi malaking big deal yun dahil sinabi nga ni Casimero hindi sila nagpatalo. Diba? So babawi na lang sila talaga ngayon sa laban ngayong December 27. So again, Casimero tayo dito and hopefully nga in-knockout to ni Casimero para makabawi siya and makipag-rematch siya kay Kameda para matapos na yung issue. And yun nga, pagdasal natin na manalo nga po si General Casimero. And ka-level ba to ni Casimero? Syempre hindi po to talaga ka-level ni Casimero. Sa record, sa experiences mga boss, malayong malayo to. So kung tatakbo nga siya, walang chance pa rin na manalo to dahil yun nga, na alam na ni Casimero na ganun yung game plan mostly ng kanyang kalaban ngayon ng mga Hapon. So I think pinag-aaralan na nila na in-knockout talaga o i-trap yung kalaban na yun. So
sabi nga ng iba, easy work pa rin to kay Casemiro. Yung Kameda nga lang talaga, easy work sana kung yun nga, nagdagdag sila ng taktika si Casemiro at hindi tumakbo yung, 'di ba, yung Kameda mga boss. So, I think ngayon wawasaki na ni Casemiro kasi nag-iinit na yung si Casemiro, nag-aalab na yung apoy sa kanyang dibdib mga boss. Sa training pa lang nakikita ko na talagang puspusan na yung focus 100% ni Casemiro, and sabi nga niya babawi sila paldo, 'di ba? Ito na yung time, di na sila magpapatalo talaga. So asahan natin na manalo si Casemiro ngayon mga boss at maganda yung papakita niyang performance ngayong December 27. And ito nga mga boss no, si Eman Bacosa Pacquiao, may inamin nga po sa Fast Talk kay Boy Abunda kung sino yung kanyang celebrity crush. 'Di ba? Lately nalaman natin mga boss na finalo ni Eman Bacosa si Andrea Brillantes na model ngayon ng Tanduay. 'Di ba? Binalita pa talaga natin, sinabi pa natin. And si Andrea Brillante din, finalo back itong si Eman Bacosa. Oo. Ay. Sabi nga iba. Pero hindi, it's normal sa pag celebrity, 'di ba? Nagfa-followhan talaga yung dalawa. So yun nga sa isang interview yun, kanina mga boss, napanood ko, in-upload no sa Fast Talk with Boy Abunda. Tinanong kung sino ba yung celebrity crush niya. Sinabi ni Eman Bacosa mga boss Pacquiao na yun nga si Jillian Ward na GMA, o di ba Sparkle ba yan, artist. So yun mga boss, na yan, sinabi niya liligawan ba niya, scale 1 to 10, di ba, ilang liligawan niya si yung Jillian Ward, sabi niya 5 daw. Yun mga boss, so well, pag celebrity nga nagkakaroon talaga ng kagustuhan yan, kaya nga di celebrity. So yun mga boss, good luck sa career ni Eman Bacosa no. Nalaman nga natin na pumirma na to sa GMA bilang isang artist ng Sparkle nga. And yun nga, nakitaan to ng potential at hopefully hindi rin to makasagabal sa kanyang boxing career kasi syempre anak ni Pacquiao yan, dugong mandirigma, dugong warrior yan mga boss. And gusto nga niya, balak niya, kung hindi niya maabot yung pagiging 8 division kasi mahirap daw talaga yan, naabot ng kanyang daddy na si Manny Pacquiao, balak niya maging undisputed sa kanyang division. So good luck nga po sa kanyang boxing career si Eman Bacosa. And yun lang mga boss. Again, Casemiro versus Tom Mizukushi, magandang laban yan. Abangan natin yan mga boss at pagdasal nga natin na manalo na si Casemiro. So yun lang mga boss, para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng boxing. Huwag kalimutan mag-subscribe. Elgin nga pala ang #1 supporter ng mga Filipino boxers mga boss. Salute, peace out! Diba?